Death is just an earthly end. But let us not forget that death is also an eternal beginning. Ako po si Angel Hazel with wings. Hi, I am Hazel and I am from the funeral industry for 2 decades now. At first, it was just work for me. Nag-e-enjoy ako. Merong wedding planner. Yeah. Pero meron palang funeral planner. Yes, much more it is needed. Why? In a wedding industry, you plan your wedding like 6 months. You have time to plan for the wedding or the event itself. In funeral, wala. In 24 hours, you have to put the event together. You have to get the food, you have to get the funeral home. And this is the time also that the family cannot decide well. Cannot decide properly. So they has to get someone who will help them decide what they would need in that particular event. But as I go along, and again, this is almost my 2nd decade, hindi na siya work for me. It's passion for me to know the details about death. I am fascinated with death because before, I thought of it as the end. Hindi pala. Death pala is yun yung time na isi-celebrate ka ng lahat ng mga tao sa paligid mo. The reason why we have this celebration is to commemorate the life of our beloved. Share the light. So mga katabi po natin, open the light and offer this to our loved one. Let us all blow the candle as we memorialize the loved one who passed. 3, 2, and 1. Bigyan po natin ng malakas na palakpak lahat po ng ating mga mahal sa buhay. But based on my experience, at first, they will really find themselves na sobrang lungkot na lungkot. Pero kapag iisipin nila na yung mahal nila sa buhay, live a life, and all they have to do is to rerun and memorialize her life, nagiging masaya na rin sila. So ang kulang lang talaga siguro is to introduce and to educate Filipinos and to open the mind of the Filipinos na let's talk about it and let's be prepared. Kasi hindi siya nakakatakot if you're going to really sit down and look at it as a celebration and not losing someone. Sa almost 2 decades kasi na pagtatrabaho ko dito sa funeral industry, mas na-realize ko na hindi pa rin open ang mga tao in learning things or opening their eyes in death. Hindi kasi siya normal na pinag-uusapan. So, kukonti ang information. Okay? Hindi nyo ba alam? Ito, pwede ba ako mag-ganon? Normal sa atin, ha? Kahit na gaano pa ang estado natin sa buhay, mayaman, hindi kayamanan, or kasama tayo sa mga less privileged natin, pare-pareho lang ang reaksyon natin pag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero, hindi ba natin naisip na kunyari sa atin nangyari yon? Ano yung iiwan natin at ano ang gagawin? Alam ba ng mga maiiwan natin kung ano yung gagawin nila? Hindi ba natin naisip na or bigyan sila ng chance na pag nangyari to, ito gawin nyo ha, para hindi din sila matataranta, hindi sila distraught, at mas makakapag-focus pa sila doon sa memorial na pwede ibigay sa'yo. That is, if i-ready mo sila. Kumbaga, knowing what's going to happen when this kind of event arises is saving your family from something that you don't want to happen also. You don't want them to feel distraught, you don't want them to feel lost, at lalong-lalo na ayaw mo na magte-take advantage sa mga nasa sa kanila kapag nangyari yon sa'yo. Ha? Anong sinabi ko doon? Pero dito lang sa industriya na ito na mas nabuo
ang puso ko sa pagbibigay ng serbisyo. Tapos, dapat sa editing nito may mga pa-heart-heart na lalabas. Mga ganon. At nakikita ko, as I go along, nakita ko na mas kailangan pala ng someone you can depend on in this kind of business. Ngayon, pag pinag-uusapan ng death, takot na takot tayo. Whereas, if we're going to celebrate it the way how our ninuno celebrated it, napaka-rich ng culture natin. Ang nakakalungkot lang kasi ngayon, nakalimutan na natin siya. Charot. Charot lang yon. Alam na nila yon. Bakit hindi natin balikan kung ano yung culture na kinalakihan natin? Paano ba natin celebrate yung death noong unang panahon? Bawat region, bawat probinsya, they celebrate it differently. And kapag pupunta ka sa mga provinces, ginagawa pa rin nila. Pwede nating balikan at kilalanin ang mga kultura ng industriya. Ano yung mga paniniwala ng ating mga ninuno at magkakaroon tayo ng panibagong idea or perspective sa death. At makakatulong sa atin intindihin kung ano ba talaga ang death at hindi katakutan. Gaano ako ka-ready kung ako na? I am very ready. Honest naman to, di ba? Gaano ako ka-ready? In terms of execution of my funeral, I am 100% ready. But in terms of my passion and my objective of sharing what I know, hindi pa ako ready. Gusto ko pang ma-share lahat ng nalaman ko in my 20 years of experience in this industry. Gusto ko pa siyang ma-share para yung mga taong nakaalam at nakarinig ng mga natutunan ko at na-experience ko, magiging ready rin sila. And once again, isigaw sa buong mundo, the reason why the people should open their eyes in the funeral industry, because it's inevitable. And in this industry, we celebrate life. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat na nag-participate. So gusto ko ngayong i-share yung mga pwedeng itanong ng mga pamilya once they experience this kind of event in their life. Ito kasi yung mga hindi mo maiisip itanong dahil okay ka pa naman, pero once na nangyari na yan sa pamilya mo, doon mo maiisip ano na yung gagawin ko. Ang maiitulong ko at ang mai-share ko ay mga kaalaman na natutunan ko based on my experience and coming also from the family who undergone this kind of tragedy in their life, or not tragedy but event in their lives. So, kailan mo haharapin yung mga pwede mong itanong regarding death? Pag nandun ka na ba? Gugustuhin mo bang nandun ka sa sitwasyon na yon bago mong alamin na, ay oo nga no, alamin ko na ngayon. Hindi ibig sabihin na nagre-ready ako. Gusto ko lang alam ko para pag dumating yung panahon na yon, alam ko yung gagawin ko. Okay, ang usual na tinatanong sa akin ay, well, magkano? That's one. Ano ang pinakamagandang serbisyo? Dapat ba libing? O dapat ba cremate? Basta karamihan ng tanong sa akin, ano yung gagawin ko? Nasa ospital pa yung mahal ko sa buhay, or yung tatay ko, or yung nanay ko. Ano yung susunod kong gagawin? So basically, ang mga tumatawag sa akin, wala talaga silang idea of what to do. Tatanungin pa rin nila, ano yung susunod kong gagawin? We should be ready. And we should not be scared in preparing for this and knowing the details about death. Kasi if you're going to look at it, hindi siya nakakatakot. If you're going to look at the message of death and not on the feeling, kung ano yung nararamdaman mo of your loss, mas ma-appreciate mo in celebrating it. Samahan niyo po kami at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ang... Oh my God! Mali. Sorry. Kaya nga, samahan niyo po kami at sabay-sabay nating tuklasin. Matuto, alamin, at balikan ang mga kultura na unti-unti nating nakakalimutan. Ayun. Okay. Sige, yun na lang. Okay, ano ba yung pwede nyo maasahan dito or makita dito or aabangan? So, it's a long array of topics. So, yung mga bagay na tatanungin nyo sa sarili nyo or sa pamilya nyo when death
arise in the family. So, hindi pa dumadating yan, sasagutin na natin. I'm Angel Hazel with Wings.